Halos hindi matiis ni Seren ang kawalang galang ng bastard na ito, at nagbanta na hindi siya makalabas dito na hindi rin nasaktan. Ipinapaalala niya sa kanya ang maalamat na panday, ang sikat na Master Goeju, at ang silid na ito ay napuno ng kanyang brutal na likha. Anuman ang kanyang kasanayan, hindi niya maiiwasan ang 1,000s ng mga traps na aatake mula sa lahat ng panig. Naunawaan ngayon ni Ho kung ano ang ibig niyang sabihin at hindi man lang magtanong. Inaasahan ni Seren na ang kanyang mga salita ay ibababa ang kanyang mapagmataas na pagmamataas ng kaunti, isang lasing na muling lumitaw, hindi nais na masira ang kanilang kalooban, ngunit hindi sinasadyang na aktibo ang lahat ng mga traps na medyo nag-aalala siya, nagsimulang patayin sila, natatakot na maaaring gumana sila. Ito ay parang purong kabaliwan, at hindi naniniwala si Shuri na mayroong anumang paraan upang patayin sila. Pagbabalik sa silid, napagtanto niya na kailangan niyang suriin ang kahit isang bitag upang matiyak lamang. Alam niya na kung hindi niya ginamit ang mga traps, mamamatay siya, ngunit kung sinubukan niya, mapanganib din niya ang kanyang buhay. Walang pagpipilian na naiwan, sure sa pagpindot ng isang nakatagong pinggas sa tabi niya. Lumipas ang oras, ngunit walang nangyari. Inulit ni Lirayan ang sinabi niya muli, lahat ng mga traps ay naka-off. Natigilan si Sir. Siya ay gumugol ng isang kapalaran sa mga traps na ito, at ang mga taong ito ay kinuha lamang sila at pinatay ito ng madali. Binalaan siya ng young master na huwag uminom ng anuman, ngunit hindi siya nakinig. Ngayon napagtanto niya na nilagdaan niya ang kanyang sariling parusang kamatayan. Wala siyang ayota ng takot. Kung siya ay nang ahas na atakihin, siya ay matalo. Sa sandaling iyon, nadama niya ang isang daga. Nang umalis ang young master ng silid, itinapon niya ang mga barya sa mesa, humingi siya ng tawad, na ipinaliwanag na hindi nila kasalanan na uminom sila ng labis na alkohol, bagaman itinuro ng cashier na 17 bata pa ang nawawala, handa si Surya. Patawarin ang lahat, kung aalis na lang sila. Galit siyang sumagot na makakahanap siya ng isang paraan upang makuha ang nawawalang pondo, kahit na kailangan niyang gamitin ang kanyang mga mandirigma upang gawin ito, ngumiti lamang ang young master, na napansin na siya ay puno ng buhay, kahit na matapos ang lahat ng mga kaganapang ito, masayang kumaway si Lirayan ang kanyang column, kahit na ang young master ay nagmamadali sa ilayo mo siya sa kanya. Nang tanungin ng alipin kung maaari lang nilang hayaan ang mga taong ito, sumagot si Seren na wala kang magagawa dito. Hindi na sila maaaring gaganapin. Alam nila kung sino ang mga taong ito, ngunit walang paraan ng paglakip kahit isang pagsubaybay sa amulet sa kanilang lahat. Ang mga karagdagang desisyon ay tatalakayin kay Lord Amon. Oo naman, nagagalit si Sir, ngunit ano pa ang magagawa nila? Hindi yun ang problema. Si Ho ay naging dalawang pagbibilang ng isang fox na mahusay na lumampas sa lahat ng kanyang mga traps. Matapos umalis ang scoundrel sa kanilang pasilidad, nagtaka si Suren kung ano ang susunod na gagawin dahil imposible ang paghahanap sa kanya ngayon. Habang narito pa rin siya, hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili sa susunod na hakbang. Naalala ng bantay kung paano lamang matapos ang pagpasok sa silid na naramdaman niya ang kanyang presensya, na inatasan ng tao ang kanyang aura ng direkta sa kanya, isang babala na hindi maaaring baliwalain. Ang pagkakaroon ng pakikitungo sa maraming mga martial artists sa nakaraan, alam ng bodyguard na ito kung paano mahawakan ang kanyang sarili, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinanggap bilang isang bodyguard. Hindi maintindihan ni Siren kung paano niya pinamamahalaang upang makatakas ang kanilang pansin ng madali. Ay hindi ang pinakamalakas sa kanyang mga tauhan sa pinuno ng kanyang mga mandirigma. Siyempre, ang kalaban ay lumilitaw na pambihira, ngunit ang pag-iisip na siya ay umatras dahil sa aura ng isang tao ay tila nakakahiya. Gayunpaman, ang dahilan ng kanyang kawalan ng pakiramdam ay iba pa. Gumamit siya ng isang hindi nakikita na enerhiya upang sugpuin ang kanyang kalooban ng isang antas ng kasanayan na hindi niya kailanman maglakas loob na lumapit. Madali niyang ginamit ito, kahit na laban sa mga batang babae na nagpakita lamang ng mga pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban. Ang katotohanan ay ang taong ito ay mas malakas kaysa sa naisip nila, at ayon sa kanilang mga pagtatansya, nagagawa niyang makatiis kahit 24 masters. Marahil ay maaari pa rin niyang malampasan ang mga ito. Ang impormasyong ito ay tunog na hindi makapaniwala na sumuko. Ito ay lampas sa logika dahil ang batang lalaki ay masyadong bata para sa mga ganitong kakayahan.
Ngunit dahil sa mga kaso ng pambihirang mga personalidad, posible ang anumang bagay. Sure sa hindi maintindihan kung sino ang binata na ito, na nagtataglay ng gayong kapangyarihan at kayamanan sa ganoong edad, at ang kanyang pahayag na noong una niyang nalaman ang tungkol sa kanilang brothel, naisip niya na mga daga, idinagdag lamang sa pagkagalit. Kung siya ay nawalan ng pag-asa, maiintindihan niya na kailangan niyang yumuko sa kanya, at sinabi niya sa kanya na nilagdaan niya ang kanyang sariling warrant ng kamatayan. Hindi niya maisip na ang scoundrel na ito ay tulad ng isang hindi mapaniniwalaan at hindi kasiya siyang tao. Gayunpaman, tinanong niya ang head guard kung paano sila dapat magpatuloy sa kanya. Naunawaan ng bantay na ang lahat ng ito ay maaaring maging isang problema, at pinayuhan na lumingon sa kanilang mga kaalyado hanggang sa maging publiko ang sitwasyon. Samantala, ang young master ay nasa tuktok ng Mount Tudor. Sinabi nila na sinusunod nila ang mga gwardya at mga ngalakal at sa kalaunan ay nawala sa pagbabalik. Nagpasya silang mangolekta ng mga kinakailangang supply at ihatid ito sa kanilang tinubuang bayan. Kaya inutusan niya silang magpatuloy, at pagkatapos ay napagtanto ng kapatid na babalik sila sa isang cart. Sigurado si Ho na maaari nilang hawakan ang maliit na mga paghihirap sa kanilang sarili, ngunit ang kanyang kapatid ay medyo nag-aalangan, sapagkat nangangahulugan ito na kailangan niyang i-drag siya at tumakbo kasama siya. Habang papunta sila, bigla silang tumigil. Ito ay isang sikat na tao na nagngangalang Jin Min na mukhang medyo matalo. Nagtataka si Lirin kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya napunta rito na may mga pinsala, mukhang isang pasyente na halos hindi makatayo sa kanyang mga paa. Ang young master ay walang pasensya na sinabi na marami pa rin siyang pakikipagsapalaran sa kanya. Kaya't mabilis na magsalita si Jin Meng dahil wala siyang oras. Ang titig ni Jin Meng ay nagbago ng malaki. Nakaramdam siya ng taos-pusong pasasalamat sa batang Panginoon sa nagawa niya para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, salamat sa kanya, muling natuklasan ni Jin Meng ang mundo ng martial arts. Ang young master washer, na ang sinumang nasa lugar ni Jin Meng ay mag-iisip na halos mailigtas niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, wala siyang pagnanais na makipag-usap sa kanya pa at tanungin ang kanyang kapareha, si Lirayan, upang harapin ang sitwasyon. Hiniling lamang sa kanila ni Jin Meng na mag-ingat, ngunit kailangan din niyang alagaan ang kanyang kalusugan. Habang naglalakad siya kay Liri ay hindi nagamit na ang kanilang pag-uusap ay hindi natapos sa pinakamahusay na tala, na parang hindi niya nakuha ang isang bagay na mahalaga. Naiintindihan ni Jin Meng na, sa isang kahulugan, ang young master ay talagang nailigtas ang kanyang buhay. Pagkaraan nito, pinasalamatan nila ang mga tao sa tanghalian na mapagbigay na ginagamot. Nasiyahan at nasiyahan, iniwan nila ang silid na may kapayapaan. Hindi maisip ni Earnho na ang pagkain sa isang ordinaryong tavern sa gitna ng kalsada ay maaaring maging masarap. Si Lirayan ay kumbinsido na maaaring ito ay tila masarap kumpara sa maliit na pagkain sa mutan, ngunit sa oras na ito ay talagang hindi kapanipaniwala. At pagkatapos ay bigla nilang narinig ang tinig ng isang napakapamilyar na tao, na kung saan ay tumingin sa kanila sa sorpresa. Lumitaw si Suren sa abot tanaw na may kariton. Ngunit ano ang ginagawa niya dito? Hindi nila siya nakilala kaagad, ngunit malinaw na hindi siya lumapit sa kanyang sarili, dahil napansin na niya na bumalik sila sa pamilya. Napagtanto ng young master na dapat mayroong isang bagay sa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, sa likuran niya ay nakatayo ang taong nanunood sa kanila ng mas maaga, at ang lahat ay nahulog sa lugar. Nilinaw ni Ho na nakarating na sila, ngunit ang tanong ay nanatili, bakit niya ito napigilan? Nag-alok siyang sumama sa kanyang karwahe dahil mayroon siyang ilang mga plano sa Wuhan. Sigurado ang mga kapatid na pagkatapos ng isang masigasig na hapunan, mabilis silang magiging antok, at walang mas mahusay kaysa sa pagtulog sa isang kariton. Malugod na tinanggap ng kuya ang mapagbigay na alok na ito, na nagsasabi sa nakababata na umakyat sa loob. Gayunpaman, ang young master ay walang pasubali na walang balak na sumama sa kanila, kahit gaano pa sila tinanong. Sinubukan ni Lirayan na kumbansihin siya, ngunit pareho silang matanda na hindi mahulog para sa mga naturang trick. Oo naman, tiningnan lamang siya nang hindi kasiya siya. Nagpasya siyang makialam, na sinasabi na siya mismo ay hindi isang malaking tagahanga ng paglalakbay sa isang karwahe, dahil ang biyahe ay hindi kagyat, nag-alok siyang maglakad ng magkasama.
Tinanong ni Ho kung saan eksaktong pupunta siya sa sandaling ito. Nagulat si Lee Ryan na hindi siya makapagsalita ng isang salita. Mahigpit siyang hinawakan ng batang guro sa ilalim ng kanyang braso, na parang hindi niya iniisip na pakawalan. Kung si Murren ay may anumang mga reklamo, ang young master ay may isa pang libreng kamay upang matulungan siya, ilagay siya sa kanyang lugar. Namula si Seren, nalilito sa mungkahi na baka dalhin siya kahit na hindi niya ito gusto at hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya gusto ito. Hindi komportable si Shuren at sinubukan na kahit papaano ay bigyang katwiran ang kanyang sarili, ngunit ang bata ay hindi makikipag-usap sa kanya ng mahabang panahon, at ipinahiwatig na ang isang bagay na hindi kasiya siya ay mangyayari kung siya ay nang ahas. Pindutin mo siya, naintindihan niya na hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang katawan sa kawalang galang na ito, kung mawawalan siya ng isip. Ngunit pagkatapos ng isang maikling pag-iisip, nagpa siya pa rin siyang sumang-ayon, kahit na may isang ekspresyon ng hindi kasiya siya sa kanyang mukha. At ang batang Panginoon ay nagsagawa upang dalhin ang lahat ng siya mismo ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa una, nag-alok siyang maglakbay ng magkasama, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng awkward. Si Lee Ryan, isang nakaranas na manlalakbay, ay pinayuhan na isara ang iyong mga mata upang huminga sa iyong ilong, dahil kung buksan mo ang iyong bibig, maaaring matuyo ang iyong lalamunan. Matahimik, nadama kung gaano kakomportable ang sitwasyong ito para sa kanya at para sa young master. Ito ay isang sandali para sa libangan. Sinabi niya sa kanila na ay fasten ang kanilang mga sinturon ng upuan at hawakan ng mas magaan upang hindi sila mahulog sa proseso na isinaaktibo ang kanilang kapangyarihan, agad silang pumili ng bilis. Ang taong nanunood sa kanila ay halos hindi pinamamahalaang kumurap. Nawala sila mula sa larangan ng pagtingin. Hindi pa siya nakakita ng ganoong pamamaraan. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay tumigil sila. Huminto sila sa isang magandang lawa. Matapos ang masiglang kilusang ito, hindi makatayo si Seren at nagsimulang magsuka. Siya ay nagkasakit matapos ang gayong mga maniobra at mabilis na paggalaw ng young master. Naintindihan ni Lee Ryan na ang lahat ay naramdaman ng pareho sa una, ngunit sa katotohanan, ano ang pagkakaiba? Sure na natapos, tumingin sa young master. Hindi niya maintindihan kung paano niya naabot ang tibay na ito. Kapag tinanong kung siya ay tama, nagulat lamang siya na ang young master ay hindi man pawis. Dahan-daang tumakbo siya, sa pag-aakalang maaaring mangyari ang isang bagay na katulad nito. Sure na intindihan na may pag-aalala sa kanyang mga salita, kahit na tinatrato niya siya tulad ng bagahe sa lahat ng oras na ito. Ikaw hiniling ni Ho kay Lee Ryan na magsulat ng isang tala sa lalaki na hinahabol silang maglaan ng oras, dahil ang kanilang huling patutunguhan ay hindi nagbago. Maaari niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang habulin ngunit hindi pa rin niya maaabutan sila. Hindi maintindihan ni Mirren kung paano alam ni Ho ang tungkol sa lahat. Samantala, ang humahabol ay gumawa ng bawat pagsisikap, gumagalaw ng buong bilis. Hinahangad niyang makibalita sa kanila, gamit ang lahat ng kanyang mga kakayahan. Sa wakas, nakarating sila sa kanilang patutunguhan. Ang malaki at buhay na lungsod ay puno ng enerhiya at buhay. Pumasok sila sa ari-arian ng pamilya. Tinanggap sila ng kanilang lolo bilang mahal na panauhin. Nagtataka lang siya kung paano ito kahit saan man pumunta, lagi siyang bumalik kasama ang isang bago. Masaya si Shuren na nakilala ang mga bagong tao. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at yumuko sa paggalang sa ama ng young master na maligaya na nabanggit na sa oras na ito kahit papaano ang isang batang babae ay dumating kasama ang kanyang anak. Natuwa rin siyang makilala siya. Ito ay Ha Jin-yu. Siya ang Panginoon ng Manor na kilala at iginagalang sa mundong ito. Inutusan ng Panginoon na ihanda ang lahat para sa paggamot. At agad na naramdaman ni Surya na nasa harap siya ng isang mahalagang at marangal na tao, ngunit ang kanyang anak ay tila hindi mapigilan at walang kabuluhan sa kanya. Ngunit nagpasya siyang huwag mag-isip tungkol dito at puro sa paggamot. Tinanong ng pinuno ng pamilya kung paano nila nakilala ang kanyang anak, sinabi ni Ho na nangyari ito ng pagkakataon, tulad ng kay Lee Ryan, nang magkita sila sa kalye, pinag-uusapan nila ang iba't ibang maliliit na bagay, at naalala ng babae na mayroon siyang negosyo sa Wuhan, kaya sumali siya sa kanilang kumpanya. Napagtanto ng head na si Seren ay marahil ay naghahanap ng isang lugar upang manatili, ngunit inamin niya na hindi pa niya alam na sigurado.
Inalok siya ng Panginoon na manatili sa kanilang estado kung hindi ito magiging sanhi ng anumang abala. Masaya siyang sumang-ayon.